Hello guys, it's me again, Mikey Connect, and welcome back to my channel. For today's video, so today is Thursday and timestamp is 4:33 and siguro naman may idea na kayo kung bakit nag-vlog ulit ako. So, it's my 6D microblading healing process day 4. Ayan, day 4 na tayo. So, katatapos ko lang maligo mga kakonek and ayun nga, gaya ng nabanggit ko sa mga first episodes ng ating healing process na before taking a bath, kailangan mag-apply ng toner and then after mag-apply ng toner is susundan ng ointment, na makapal na ointment. And the reason why is kapag before kang maligo, para maiwasan na pumasok yung tubig sa kilay kasi nasa healing process siya. And ayun, matalsikan man siya ng tubig, walang gaanong papasok na tubig kasi nga protected siya ng ointment. Since tapos na ako maligo, ang after taking a bath, ang process ulit is apply ulit ng toner para if just in case na may mga tubig or may mga talsik ng sabon dito is matatanggal, and then saka mag-apply ulit ng ointment, which is gagawin ko ngayon. Again, this is the healing process day 4. Yan, so I have my toner and I have my ointment, and kailangan natin ng cotton or cotton. Yan. Again, hindi kailangan kalakihan ng cotton since ang kailangan lang naman is ma-applyan natin ang ating kilay. Ito yung parang pinaka-gamot. Yan. Pinahiran ko muna siya ng isang stroke. Then, dampi-dampi na ulit tayo. Pat. Pag sinabing pat is dampi-dampi lang. Wala na siyang hapde, walang sakit and anything. Hopefully na on the day 7 is maging normal na ulit. And ewan ko kung makikita ninyo yung progress. Siguro naman makikita ninyo. Ilalapit yung cellphone. Yan. So this is my left eyebrow. And this is my right eyebrow. Ayan. So ito na siya. Nakita niyo nag-lesen na yung color. Hindi na siya masyadong maitim. And ayan na yung natural na kilay na result ng 6D microblading. Which is, ang ganda-ganda talaga, promise. May lumalabas pa sa ilong ko. Ayun, ang ganda-ganda talaga ng resulta. So, mga kakonek, ano pang hinihintay nyo sa mga aspiring dyan na mapaganda ang kilay, and sa mga nagtatrabaho on-site na
minemaintain ang kagandahan ng kanilang kilay pero kulang sa oras, siguro this is the best way na para makatipid kayo sa oras sa pag-aayos ng kilay kasi you don't need to fix your eyebrows before going to work kasi ayos na siya. Ayan, ang ganda-ganda talaga, promise. Ayun, so napahiran na natin siya ng toner, then papahiran na natin siya ng ointment ulit. Again, I'm using my fingertips. Pwede rin naman cotton buds. Pero I'm using my fingertips again para mas ramdam ninyo yung tamang paglalagyan ng ointment within your eyebrows. Yan, to maintain. Kasi ang laman nito is vitamin A and vitamin D. So, vitamin A and vitamin D para sa healing process ng ating kilay soon. Yan. Wow. Ayan. So, that's it. Na-applyan na ulit natin siya ng toner and ng ointment. This is the day 4 of my 60 microblading healing process. So, siguro naman may nakikita na kayong progress since day 1. Kung ngayon pa lang kayo nakapanood, pwede nyo pong panoorin yung mismong araw na nagpa-microblade ako. And then from day 1 of the healing process up to this moment, which is the day 4 of the healing process. So I hope na sana nakatulong ako sa inyo kahit konti at nabigyan ko kayo ng visibility ng healing progress ng aking kilay. Ganda-ganda. Thank you. Shout out again to Brolandia Marikina branch. Okay, so I think that ends my vlog for today. I hope na nakatulong kahit maliit na info about the healing process or kahit konting glimpse ng nangyayari or progress sa aking microblading ng eyebrow. So if you like this video, please give it a thumbs up, share this video please, and click the subscribe button below and the bell icon next to it, and click also that you will be updated on my next video. So hanggang sa muli mga kakonek, have a wonderful day and God bless. Bye-bye, I love you all.